Ang Sagada ay isang munisipyo ng Mountain Province. Ang isang pinagkikitahan ng mga tao dito o yung livelihood nila ay yung pagtatanim ng coffee, especially the Arabica coffee. Kasi yun ang nagtra-thrive dito ng maganda at saka isa rin ay yun ang pinaka-priority crop dito sa Cordillera region. Ang industriya ng coffee dito is maganda rin. Yun ang isang pinaka malaki na produkto nila. Kaya lang, ang yield ng coffee nila dito is very low. Umaapit lang sila ng 300 kilos. Pag i-compare mo sa other countries or other region, napakalaki ang agwat. Kulang na kulang ang raw material. Kaya hindi yung processing center, yung finished product, kulang na kulang sa market. Let's say 40% lang ang kaya ng group or organization na i-supply sa market. Ang isang problema rin, yung mga iba kasi nagsiship na sa iba. Gusto nila yung mas madali silang maka-produce or ng income nila. Kaya ang aim namin dito is to matulungan sila kung paano i-solve yung mga problema nila. Hindi lang yung mababang ani, kundi yung paano natin mag-produce ng good quality planting materials, kung paano nila mapadali ang production nila. Yung seedlings from seeds, makaani ka lang within 5 years. Unlike sa rooted cuttings na within 2 years, pwede ka nang umani. Kaya, ang ginawa namin, nag-start kami sa rooted cuttings. Kung paano namin mapapadali na mag-growth yung rooted cuttings, gumamit kami ng different rooting media. Gumamit kami ng garden soil, gumamit kami ng coco coirdas, gumamit din kami ng coco plus pine reversan at saka pine reversan. Based on the results, na-found out namin na mas maganda ang coco coirdas. Kasi mas madali yung pagde-develop or pag-i-initiate ng roots. Within 15 days, pwede na natin i-prick sa plastic bag. Then, for 3 months to 6 months in the nursery, pwede na natin i-transplant or i-dispose sa nursery. Unlike pag isinumo mo yung seeds sa chamber, it takes 3 to 4 months before pricking in the plastic bag. Then, i-maintain mo for 1 year in the nursery. Kaya namin binubos itong coffee na ito, especially Arabica coffee, kasi mataas ang demand. Hindi pa kayang i-produce ng mga farmers natin. Maraming pumupunta dito na nangangailangan ng product na Arabica coffee processed products ay kulang nga, kaya hindi namin kayang i-supply o to answer the demands of the market in terms of Arabica processed coffee. Kaya naisipan namin na i-pilot itong coffee varieties na ito. The project title, Piloting of Arabica Coffee Rooted Cuttings in the Highlands, na in-implement ng BPI Baguio City, na pinunduhan ng Bureau of Agricultural Research. Meron kaming 7 strains of Arabica na nakatanim doon sa station, sa BPI station namin. Noong 2003, in-evaluate namin yun, tapos pina-register namin yung 3 varieties sa National Seed
conceal. Yung tatlong yun, yung yellow bourbon, red bourbon, and then decatura. The rest, yung natira, sa susunod na year, ipapa-register na naman namin yun. Nirefine namin yung tatlong varieties na yun para yun ang gagamitin sa mga nursery, especially yung mga nagpapa-accredit sa nursery nila. Ang ginawa namin ay yung tatlong varieties na yun ay nagbigay kami sa tatlong location. Ang Arabica kasi nagtra-thrive sa elevation ng from 700 to 2,000 meters above sea level. Sa high elevation, with an elevation of 1,500, which is represent here in Sagada. Then one is sa mid naman sa Bukod, Benguet, with an elevation of 1,200. Then sa Bontoc, represents the lower elevation with an elevation of 700. Nagbigay kami ng 150 seedling each para yun ang initial na source ng planting materials nila. Nag-construct kami ng rooting chamber doon na pag-propagatean nila, pag-startan na pag-propagate, then also the net house. Bawat location sa mga farm cooperator namin. Nag-start po ang project ng BPI po noong September 2014. Yung ginawa po ng BPI, yung unang ibinigay po sa amin ay itong pang-mother plant na kape. Tapos, nung tinuruan kaming mag-produce ng cutting, saka, ayan po ang parang source ng pagkukunan ng pang-rotted cuttings. Para ma-maintain ng project na ito ay nag-field visit kami. Monthly na minomonitor namin kung ano yung kailangan nila doon, ginagad namin sila. Kung ano yung mga problema nila, nagbibigay kami ng technical assistance. Layunin namin dito ay makatulong sa mga farmers kung paano sila makapag-produce ng good quality planting materials at saka yung good quality green bean, and kung paano natin matutulungan na mapadali yung pag-produce nila sa madaling panahon para madali ring babalik sa kanila yung expenses nila. Pag gumamit ka ng rooted cuttings, magke-carry niya lahat kung ano yung characteristics, yung mother plants na pinagkuhanan mo. Kung gumamit ka ng rooted cuttings, mas marami yung produce mo in terms of yield, good quality, and higher return of investment. Magandang solusyon yan sa problema na that we are facing now with regards to the source of seedlings. Kasi ngayon, ang status ngayon ng mga farmers, kahit saan sila kumukuha ng seedlings, and they are also patronizing these wildlings. At saka hindi natin alam kung saan nanggaling mga seeds nila for nursery. Ako po yung nagtatanim dati ng true seeds. Pero nung dumating po yung mga BPI, i-introduce po itong rooted cuttings. Ayan po ang ginagawa po namin ngayon. Yung cuttings, mas maraming mamunga. Tapos yung madaling ilang taon lang, hindi kagaya ng seeds na matagal. Mga 4 to 5 years bago mamunga. Ay itong cuttings is mga 1 year plus mamumunga na. At saka po yung bunga niya, mas maraming mamunga yung cuttings kasi first harvest is mas maraming mamunga. Hindi kagaya nung itong true seeds na
po konti lang, tapos habang tumatanda yung hukon, saka dumadami yung bunga. Kung sakasakali mag-boom ito at dadami yung source ng as mother plants na pang rotted coffee, pwede namin i-share sa mga kapwa farmers. Kasi mas maganda itong rotted coffee na itanim, mas madaling antayin. We will not wait for a longer time to have an increased volume of production. And also the rotted cuttings, since it can produce coffee in a shorter time, mababawas ang inputs. Dahil sa paggamit ng rotted cuttings, ay nag-increase ang production natin by 79%. At ito ay nakakatulong sa mga coffee industry dahil sa pag mas malaki yung production, mas marami rin yung babalik sa iyo, mas marami ka rin kikitain. Bukod pa sa tatlong project na pinaggagawa namin ngayon, i-replicate pa namin sa iba't ibang location sa mga accessible naman para hindi kami mahirapan na mag-set up yung project namin. Para madali natin i-share itong technology ito para magamit din yung mga ibang tao. This program will definitely have a big help to the Arabica coffee industry in Sagada. Sa mga interesadong mag-adapt itong teknolohiyang ito, pwede mo kaming kontakin sa Bureau of Plant Industry, Baguio. Hanapin nyo lang si Joyce Jean Bakayan at saka ako, si Mrs. Galacio at saka si Dr. Asporia. Sa telephone number 445-9085 or 84. Sa mga coffee growers din, iniimbitahan ko kayo na kung maaari, pwede rin nyo rin pasyalan yung mga cooperators namin dito sa Sagada na para makita nyo yung kagaganda yung teknolohiyang ito na gumamit ng rooted cuttings at makikita yun na yung katibayan na ang gaganda yung mga trees. Kami nagpapasalamat sa pamunuan ng BAR at sa karami-dami ng pinopropose namin at na-approve. Katulad nga ng piloting of Arabica coffee, rotted cuttings as plant materials in the highlands. Hindi lang itong project na ito na kami may collaboration with BAR. Marami pang ibang crops na adapted dito sa highland. Ang isang mandato ng BPI is to ensure the availability of healthy planting materials. As a result of this strong partnership with the Bureau of Agricultural Research and the Bureau of Plant Industry, we ensure the availability of quality planting materials for our farmer stakeholders.